Hello, good day. This is Jade again for Custard Chicken Breeding Farm. Long time no see again. So, update lang to sa itong aking mga sisiw na fireless, no? Walang ilaw, okay? Wala ring anything na source of heat. Okay? Walang ganun. So, eto sila. 10 to sila, right? So far, around 11 days na to sila ngayon and healthy naman silang lahat. Okay? Tapos, ikwento ko lang tong story nitong isa, no? Itong itim na maliit. Kasi, yan po ay isang reject na sisiyo, no? Breeding native natin yan. So, napisa yan nung Friday, Saturday, dyan. Tapos, yan siya, reject yan siya. So, nilagayan siya sa sako, katabi nitong karton, no? Kasi karton tong nilalagyan ko, no? So, nilagayan sa sako, kasi ipapakain sana yan sa sawa. So, madami yan sila, no? Tapos, siya, lumabas siya sa sako. Kasi andito lang din sa sahig yung sako, no? And, nakita ng asawa ko yan, no? Yung maliit na yan. Akala niya, kapatid ng mga ito, no? Isa sa mga shamu asil ko, no? So, nilagay niya dito, thinking na panlaban nga siya, no? And, kwan po yan, tang ito, lumpo. No, medyo lumpo yan nung nag-start. And tapos nagtaka kami bakit meron ng isa, no? So yung kinuwento ng asawa ko nga na napulot niya pala yung isa na laglag. And well, ngayon 3 or 4 na araw na siya dito kasama tong mga shamu asils natin, no? And so far is doing good, no? So ayan siya, busog na busog, no? Eto, busog na busog siya, okay? So 1 week siya na mas bata kumpara dyan sa iba, pero so far so good siya, okay? So bakit naman po sila nakaka-survive kahit na walang ilaw? Well, kasi po una, yung kanilang heat source is directly, kumbaga nagsisiksikan sila, para to produce heat from each other, okay? Ang pinagkaiba lang nito, no, kapag madami yung sisiw, ang nangyayari is napipisa naaapakan yung iba, kumbaga nagkakaroon ng stampede, no, kapag madamihan. Pero kapag mga maliit lang, konti lang ito, mga 10, okay lang yan, di yan sila mamamatay. So tulad nito, no, as long as walang direct na hangin na nakakapasok sa kanila, no. So ito, tulad nito, may karton talaga siya sa paligid, no. Nung start medyo nag-alangan din ako. So nilagay ko siya dito sa kabila, no, sa may rice hull. And medyo okay na, nilagay ko na ulit dito, no. Kasi doon sila sa rice hull tutulog, dito sila tuwing umaga para kumain. Pero ngayon inalagay ni Papa ito sila sa lupa, no. Sa isang square pen na may screen sa gilid, tsaka dun sila pinapastay tuwing umaga, no. Buti naman hindi umuulan kasi kung umulan patay ito lahat sigurado. So pero kanina nilagay niya ng sako yung square pen para hindi sila mabasa in case na umulan nga. So eto, no, nakakaaliw, ayan, buhay pa siya, no? And so far he's doing good and healthy. Mga around 2 weeks or so, mas malaki pa yan kumpara dyan sa iba, no? Kasi syempre upgraded native natin yan, pangkarne yan. So yun po, no? And pero hindi ko po ina-advise yung pagsama ng younger na sisiw sa mga older na sisiw, no? Especially kapag madamihan, kasi nga po prone sa coccidiosis yung mga maliliit or yung younger. So kapag may coccidiosis, no, mas mataas yung load na pwede nilang kainin, no? So pag pumasok sa kanila, hindi pa sila naka-develop ng resistance, mamamatay po sila sa coccidiosis. So dito, so far wala naman kasi konti lang din sila, saka hindi naman ganun kadumi kasi nga tuwing gabi lang sila andito, no? Ayan. So yun, eto lang, no? So this is Jade again for Custard Chicken Breeding Farm, and good day.